Ayoko din mapako yung pangako, kaya itutornilyo ko na lang. Tanging isa lang masasabi ko sa'yo, Mac. Bakbak! Tangin na mo! Pag sinapak automatic ito ay tumba, hindi ko pa binibira ay natutuklog na. Sa katawan mo itatarak, EDN ng EDN! Hanggang dugo mo ay dadanak! Ilang kalabanin ako, maling desisyon. Sasamain ka kahit gaano kaganda yung panahon. At tanging makikita ko na lang ay bukang bibig. Kasi kahit magmakaawa ka, hindi ko na yan maririnig. May nating tao, meron lang limitasyon. Kaya condolence sa pamilya netong gago kasi mamamatayan kayo ulit ngayon. Mula sa Manila to Kabanatuan, aking binaybayan. Kaya masasabi ni Yang Ben, putya bye-bye na lang. Para daw may extra twist, pero gaya ng purgatorio kung si Mark KD na mag-e-exist. Ang kapal naman ng mukha mo kung sa akin kanila ikukumpara. Eto ako oh, samantalang eto ka. Baka isama mo sa pagdudurog kung yung Pinas ayaw gumising, ikaw ayaw mong matulog. 10 blank para yung AC ko mag-post, yung matay mamumuti, unti-unti yung magko-close. Ganyan pumatay ng walang kaso, tinapos ka sa overdose. Nagwisto lang si Lebron. Yan ang napili kong laro. Kasi umpisa pa lang ng laban. Meron ng abo, ng init ko ang sumapi. Utak nito matutuyo, pagkatao niya matutusta. Walang rain dito dahil sa purgatorio ka napunta. Matindi tong huling battle natin, tournament din siya. At syempre sa kaliwa ko, magpakilala ka. Yo, Zian, Bobstown, and Barcode. Shoutout kay Boss B. Mamaya na ibang shoutout. Yun, sa kanan ko, magpakilala ka. Yo, Mac the Great. Representing Speech of Bar, saka teritoryo. Shoutout muna ako kay Boss M sumuporta para dito sa battle. Sa pinashoutout niya kay Christian Ervin Celones, Jeremy Paul Santella, Jonathan Morada, Arthur Saldo. Ayan, tapos may Naomi's Bloom Hair and Salon niya sa Antipolo. Maraming salamat palagi, bossing. Syempre, big shoutout sa Tomana, kay Sir Alfie Coronel, Team Crespo, Boss JP Crespo, Jodax Lechon, Tune Clothing, Wins of Fortune, paring Jerry Cagapito, Discarte sa Calyete, Design Art at EA Audio, at syempre kay Don. At yon dahil mas malayo si... Makalabog. Yun na. Ako na. Yun na. Wait lang natin. Ayan na. Hey, Yun. May presentation na yun. ano? Start. Yun. Pinili mo na ni Ma'am Great. The Great. Pakinggan natin. Okay, kaya basahin nyo! Para alam nyo, scammer sila ni Trick J. Game! Wala kang tumama kahit hula na sinetap ka ng kagrupo mo lahat. Kasi di nanalo sa langit lupa. Kaya dito sa purgatorio pinababagsak. Kaya humanda kasihan. Puro real talk to, oo, katotohanan. Dahil dito sa purgatorio kahit pagsisihan, lilitisin ang nagawa mong kasalanan. Game! Kasi ito'y labanan ng dalawang malakas pumap ng malagkit na dubi. Sa may pambiling PSG, laban sa nagtutulak kaya malapit ng mahuli. Ba't kasi sa harap nila Kapitan Resty kapag humihitit kayo? Paano kung nalaman? Simple lang. Pamangkin ko yung kapalitang intel na tumitik-tik sa'yo. Ayop ka. Oh, shoutout Kapitan Resty San Diego. Eto si Hans. Joris Junko, pasensya na, di niya alam. Naka-on yung CCTV. Tanga ginagawa na yung warrant at huli ka na para magsisi. Kasi dito ko din isisiwalat, ginagawa ni Sihan nakadiri. Baboy na litrato ng hiwa ng bilat, pinang-i-scam para may pambiling sisig. Woo! Ay na, baboy, hiwa, sisig, scam, Sihan, modus. Yan ang kanyang modus. Gusto easy money parang bonus, kaya sa pambobogus, nag-focus. Itim na utong, batang Pinay, yan ang gusto ng foreigner kasi sawa na sa pink tits yun, obvious. Kaya pala yung model mo, pambata yung kipay, tas kahawig ng kapatid mo yung pick nung osus. Oh, yun yung pinanglalabscam niya sa dayuhan para magpadala sa kanya ng pera. Putang ina ko, magkabatugan, pinakawala kang kwenta. Hubad na larawan ng puhunan,
para may pambiling kamiseta. Pwes tutuwad ka sa kulungan, wala nang hearing, pupuitan ka agad rekta. Si mamaya pupunta sa inyo yung pamangking ko. Dala yung warrant mo, pare. Chok. Di mo na gets? Pag dinala sa'yo yung warrant mo, pare, bigla ka na lang magiging ganito. Wala kang masasabi. Wala kang masasabi. Bigla, tinura ka. Pag dinala sa'yo yung warrant mo, wala kang masasabi. Kasi, pag dinala sa'yo yung warrant mo, wala kang masasabi. Ganito ko na lang bigla, tapos talagang wala kang masasabi. Kasi, yung punch. Wala siyang masasabi. Fake joke lang yun kasi yun yung itinakda na vibes. Talagang bars, punta mo kasi punchline ko, Miranda Miranda rights. Kasi kulang sa gabay ng magulang, kaya ganyang kababa yung kalidad. Biruin mo, pinapapatay ka para di ka na umidad. Ba't kasi ayaw mo magparehab? Ayaw ka para lang magbago ka? Kahit antok, wag lang machok, i-expose ka ng sagad. Hahampasin ko lang ng katotohanan tong hindi mapalo ng yantok kasi na-stroke ang kanyang dad. Tangina mo, ouch. Na-stroke ang dad ang putik. Gusto niya gumapang ka sa damuhan, parang sundalo na dinadaing sa trangkaso. Ngayon gagapang ka sa damuhan para tumago kasi madaming nakahaing kaso. Cybersex, cybercrush, 5'11". Grabe sihan, ikaw ang pinakamalakas. Sa kagaguhan nga lang kasi sa daming bars na haharang sa'yo di ka na makakalabas. Ibis kasi alagaan yung tatay niya doon sa kanila. Mas madalas pa kila AC Damas. Ngayon tulad ni AC marerehas, ikaw naman dadanas ng dahas. Kasi may nagkasakit din dati sa pamilya ko, pero ngayon magaling na, malakas na. Sa tulong ni G at ako ay nakapagbago. Naaruga ko yung magulang ko kung paano nila ako minahal nung bata pa ako. Ikaw, di mo tinulungan lumakas tatay mo. Nagpalakas ka lang ng katarantaduhan mo, gago. Kaya dapat mabanas sa malas sa tadas at katauhan mong diablo. Oo, yung kademonyohang niyang naka-ultra todo, dapat patigilin sa kasamaan to. Kaya ka nandito sa purgatorio para litisin kasalanan mo. Yo! Tangina! Sa teritoryo Exis-Pitio, bukod sa barko, di siya to sa mga kasamang dumayo. Di ba kasali ka sa tornado at naimbitahan ako, baka nga magkatapat pa tayo. Kasi sabi ko palag nung nagchat si Kuya Baloy sa akin mismo. At yung sinabing yung spit panik-balik daw bako ulit kaso sa turna ng Spitio. Pero bago yung binalato ka ni DJ dito para labanan, pampatanggal kalawang at para naman ganahan, binigay ka sa akin ng DJ na parang beat na lalapatan. Kaya pakiko kung magwala ka Mac na parang sa halaman nag-inaso. Tanging isa lang masasabi ko sa'yo Mac. Mac! Tangina mo! Sinasabi mo na sa liga na to na naduduwag ako sa'yo? Paano ako matatakot sa yung style? Wak, Dota reference, bukod sa line Mac, ka lang sa line Mac, mamamatay ka sa larong isa lang ang buhay, walang buyback. Di mo ako ganun kadaling matatalo kahit mag-life hack. Mala sniper sa kada aim, pag tama e-FT-hen na parang wild duck. Sobra sa 30 seconds massacre, binigay nila sa aking time clock. Hindi mo oras para swertihin. Saluhin mo tira, malaboy na malag time lock. May pagtagpuman tayo sa speed. Yo, alam mo ka nag-die back? Huwag ka lang mag-isip kung tingin mo hindi kita papalagan. San man mapunta ang labanan kahit suntukan tatapatan. Mapateritoryo sa speed yung man ganapin tulalapagan at kahit sa harap tayo nangangkan mo magkanahayop ka, hindi kita aatrasan. Kasi hindi ka para dito. Banu na walang tira. Naghahangad ka ng exposure. Di ka nga makasabay sa new era. O diba totoo naman?
Sumali ka kahit wala kang kwenta sa larangan. Nagpunta ka dito kasi alam mo meron kang mapapakinabangan. Tanginang galawan. Wala kang silbi sa ganitong bakbakan. Pinahiya ka nga lang ng rookie mo ditong kasabayan. Baby mo, natalo ka nung relay. Sa baguhan napapayanig to. O, tinalo ka nung relay. Isa sa mga napapabilib ko. Sinasabi ko lang yung totoo. Bakit ko kung isipin mo mahangin? Mas pipiliin ko pa magyabang kaysa hasta matalino mo gayahin. Di naman kasi ako interesado kung ayaw o gusto mo kong kalabanin. Basta di ako bababa sa level mo para lang matawag na malalim. Walang kwenta, hanip na yan. Sige na. Buwanat ka. Tumahimik ka. Puro Dota, kilala ko pa yun, hanip ka. Kinalaman ko sa Dota. Tapos mga haymaker mo, puro selfie bars. Pag sila puro selfie bars, ako minsan lang mag-selfie pag nagtanghal. Kasi kada click ko may flash. Talagang discarding marangal kasi yung pitik ko may cash. Oo, di ba? Ganun, tanga. Hype ka, haba ng setup. Kasi yung sisihan. Kada pitik ko may cash. Eh ikaw, pinipitik mo, litrato ng babae, tas nagpapanggap kang ikay sila. Ay, teka. Nagpapanggap kang sila'y ikaw. Nakapikit? Gulo ang putik, hanip na, desperado. Okay, ulit. Ang gugulo eh. Oo, kasi yung pitik ko may cash. Ikaw, pinipitik mo litrato ng mga babae tas nagpapanggap kang sila'y ikaw. Nakapikit, kunwari walang mangyayaring masama kasi hindi sa flash kundi sa cash, ikay silaw. Oh. Yan sisihan, magaling mang-scam. Yan yung kababayan nyo. Oo. Hanip na yan, may mahabang setup, di ba? Puro rhyme scheme. Tanga di ganyan yung nagcha-champion. Pangmangmang yung get up, tas puro hype din yung mga tropa niya. Doon kayo bagay sa rapcon. Di ka bagay dito sa battle rap. Wala kang pangdigmaan na aksyon. Para kang nagre-reklamo sa nanay mo kasi hinabaan yung bakasyon. Oo, dito pinag-aaral kasi. Hanip na yan. Ganyan siya, pagka nagre-reklamo sa nanay niya, ganito. Di na naman siya mag-aaral. Di na naman mag-e-enroll. Mangangalakal na naman ng bakal habang nag-i-stroll. Paulit-ulit parang replay, kaya sumulat ng balbal na pang troll. Tas sumama kay Drake J ng scam para may pangwalwal at pangroll. Putang ina. Oo, mala terorista. Kasi puro illegal tong sihan na batugan. Oh, batugan. Puro illegal tong sihan na batugan. Ako naman yung counter-terrorist. Kasi kaya kong ipahuli kayo lahat kahit ako ay pagtulungan. Oo, kahit pagtulungan. Kaya yung tit-tit-tit mo, 50-50, kahit bumomba, di nasasabog. Sa dakilang counter, kamay lang gamit, kada tit-tit-tit ko, mapapunch lahat ng barcode. Oh, di ba? Grupo mo nagkirap para bumulusok ka. Nakapag-flip top, kaso binasag, kasi mabaho at bugok pa. Nung nakitang mababa yung halaga nung umugong, di na siya umubra, kaya barcode kasi kailangan ng taga-tutok para tumunog ka. Anis. Doon pa lang tapos na yun. Teka na, madami pa, baon to, boy. Sige. Kasi tuwan-tuwa sa nakapag-flip top. Gago, alam ko'y tunay na istorya. Sihan, sa 1 taon ka pa ulit bibigyan ng battle ni Enigma. O baka hindi na. Kasi pagtapos ng battle natin ngayon, ako na magre-representa nitong liga. Oo, dahil magiging taga-Kabanatuan na din ako. Bibili ko yung bahay at lote nila kasi binebenta ng buo niyang pamilya. Oo, binebenta kasi mahal yung gastos sa rehab nitong anak nilang perwisyo. Kaya ako matulungin, bibiling ko para yung titulo ilipat sa pangalan ko mismo. Kaya di ka na representante ng Kabanatuan, hindi ka na taga dito, magiging taga dun ka na sa loob mismo ng nicho. Kasi kata ito, itong ayaw sa may personalan, ha? Kasi yung gantong style gusto niyang matabunan. O tangin na mo, tanga, ito yung inukit ni Kuya Jeking at Kuya Romano na estilo dito sa Kabanatuan. Naispatan ka lang ng spotlight. Gusto mo nang takpan yung counter? Pwes ako mag-uukit sa sentido mo na never outshine the master. Oh, ay
ina kaya. Kasi ano akala mo? Kaya kanila pinag-flip top para umangat at pausbungin? Mali ka doon, boy. Di ka nila pinaangat para pausbungin. Kasi ganyan lang talaga yung mga sundalong tanga. Inuuna sa gera para pasugudin. Kasi malaki na yung ulo mo, buwang. Kaya ka pinaangat para payukuin. Kasi madaling asintahin ng lobong nakalutang para paputukin. Oo, paputukin na yung ulo ng malaki ulo na to. Putangin na! Game! Game pa! Sa walang utang na loob! Yung OG nga nilang rapper doon sa sumakap este na si OG Allen, di niya nire-respeto. Pati yung mama mo pinalaki ka. Ayop ka, di mo sinusunod. Hirap na nga sa pagkita ng sweldo. Binababa mo pa yung imahe niya. Kasi tawa ng tawa ang puti. Binababa niya pa yung imahe. Gago, mistake ka naman. Binababa niya pa yung imahe ng mama niya. Kasi di ka kayang iwasto. Isang magaling na teacher na nagtuturo kung paano magpalaki ng demonyo na ganto. Putang ina. Shoutout po, Ma'am Arlene! Congrats! Ito na si Sia, no? Ganap na ganap ng Diablo. Nagpapanggap yan na babae para sendan siya ng ethics na gusto niya ma-Diablo. Oo, nalilibugan na daw po kasi siya pag sinesentan siya ng burat ng kano. Ayos lang din naman daw po, pinapadalan naman siya ng puhunan sa pagtutulak ng damo. O ano, iba yung perspective kahit naulit yung anggulo. Ganun lang kitilin tong kalaban ko kasi nandito ka sa purgatorio para litisin kasalanan mo. At itong scammer, tinapat sa scanner kaya nakitang di umubra. Kaya ihilera nyo lahat ng barcode na nasa ilalim. Pagtapat sa akin, tutumba. Time. Ganun, punch per punch. Batugan daw ako. May trabaho na ako, gago. Gusto mo para patunayan ko sa'yo, tara sa amin, palitadahan natin yung mukha mo. Ito kung magamuda. Tagal mo na sa culture. Almost year. Lumakas ka kaso dun lang sa drugs at beer. May grade pa sa pangalan. Ay ba't sa laban wala kang thrill? Kung magaling ka talaga, bakit kakayahan mo dito nasa bottom tier? Pag nag-take na to ng puti, isang baba. Halatang nasa puwersa. Basic 3 ikot mula dito hanggang EDSA. Sa loob ng kalahating araw, talagang nakarekta. Kahit gamit lang na service, endless love na bisikleta. Tignan nyo naman kasi. Lubog pa nga pati mata, wala sa itsura magiging poetical. Batutin mo rin na vitamin sa kalusugan at medical. Sa Rizal Park, ito una nakatayo na statwa doon bago si Jose Rizal. At nakalagay na pangalan doon, hindi Mac the Great, kundi Jose Fidal. Ano yung pagtatalo mo sa akin, Tatalando? Multi-syllables, para kunyari, unpredictable. Hidden talent mo, daig pa ni Ricky, mag-invisible. Paanong unbeatable? Ako talento sa tao, visible, nakagawa ng unbelievable. Kaya naging isang eligible. Kayabangan ko, totoo, ikaw kahanginan mo, inflatable. Nagbuka kang aso tol, rounds mo na parang tumatahol. Basta makapagtugma ng dikit-dikit. Akala niya winnable. Ako presentable, hindi putol-putol, di pa bulol-bulol, malikot man pagtahi sa mga lines, pero walang kabuhol-buhol. Pag sa live stage may intense way, ikaw feeling rampage astang sensei. Puro props, mahina sumuntok, baduy gumamit ng wordplay. No advantage, ito'y worst day, malakas, kid, di okay. Subukan mo lang man trip na parang si Doc, magiging lagay mo di okay. Ba't mabibilib sa'yong katangahan, sip-sip ka lang sa king, kaya ka nakapasok. Ako binigyan ng karapatan, ikaw bida-bida dahilan kung bakit dito ka umabot. Halata naman sa height at katawan, trip lang mangupal mang bulabog. Pero pag ako kaharap mo, sa liit mong yan, di mo maaabot tugatog. Estilo mong wala sa lugar, mapunang nakikipagplastikan sa tao. Hingi angles kay Tredem, sa kabarangay ko, sumatutal. Ganun niya ako tinrabaho. At kung pagpunta ko lang sa flip top ang kukutsain mo par, natural na matawa ko. Ba't ako maiinis maaasar? Hindi mo naman kaya nagawa ko. Tatlo lang haymaker ha. Puta, 10 yung sa akin. Hayop kayo. Sige na, pwede na akong okay na. Sa kanila. Sige. Game. Sige. Ha! Yo! Teka lang ha. Sige, pamaya na pala. Kahit sabihing nagpa-props, dahil walang kwenta at umay ang sulat, talagang walang kwenta magiging sulat kasi tema ng buhay mo ang ulat. Kaya ito na yung huling pahina nitong pahina. Lanang huhukay, lanang bubuklat. Kaya dinala ko na yung lapida.
Ah. Kaya dinala ko na ilapida pangarang sa hukay para hindi na matutungkap. Oh, pero hindi ko isisimento kasi hindi ako si Tito Badang. Ayoko ding mapako yung pangako kaya hindi ko isisimento kasi di ako si Tito Badang. Ayoko din mapako yung pangako kaya itotornilyo ko na lang. Anis. Oh, itotornilyo ko na lang. Wala, masyadong makala. Kasi ibabaon. Kaya nga yung tema ng rounds at line ko, paikot-ikot. Kasi may starter, di ba? Sleep ups. Kasi matutulog ka na paangat at ibabaon kita sa limot. Pero yung baho nitong mangmang ay matindi na sisingaw. Kasi walang utang na loob, kaya walang matindi na binitaw. Yun nga lang una para pangalan mo sa kabanatuan ilitaw. Pagdating sa flip top, kahuli-hulihan niyang sinigaw. Oh, panghuli niyang sinoutout sila Kuya J. King. Ganun kalaki ulo nitong loko. Hanip na yan. Meron pa yan taga-submit at taga-fill up ng form dun sa parating na turna ng Malboro. Para sa balagtasan, tong tamad, umasa kay Franciscong taga-gubat. Kaya pala malakas ispit mo kahit walang mic kasi si Nico taga-sulat. Kasi siyan, malakas sa baliktaran. Ito ang teritoryong una sa ranking pagdating sa flip top. Pero panghuli kasi pinakapangit yung laban. Yung na-flip niya tong top 1 sa mga minor leagues. Kaya sa flip top, huli sa listahan. Ganun lang kabilis. Hanip kaya si Drake J. Ayun, inis na inis. Hahamunin ka na daw niya sa undercard. Next event. Kasi di na niya matiis. Battle daw kayo, di niya matiis. Okay. Kasi di niya na matiis. Kasi ako dito yung paparada para umabante. Ikaw yung paparada para gumarahe. Oh, panis. Para gumarahe. Kasi yung banat mo trending, hindi sulit tsaka mahina. Halatang nagpatulong dun sa nagwe-welding para ma-connect yung linya. Puntay na. Kasi ang lakas ng loob sabing, binubuhat yung teritoryo. Eh ako nga yung madalas ipandayo ni Kuya J. King na peligroso. Kaya anong buhat-buhat? Huwag ka masyadong ambisyoso. Para mo sinabing binubuhat mo yung hari na nakaupo sa trono. Ano, binubuhat mo si Kuya J. King yung teritoryo? Laki yung ulo mo, gago. Bubutasin mo. Pagka panalo niya sa speecho, tuwan-tuwa pa si Bobo. Masaya ka palang di ka pinaghahandaan at pinagmumukha kang Chonggo. Ano po, sisiyan, todo practice. Gang Manila, mula dito sa Kabanatuan. Pagdating ng speecho bars, so yung kalaban, gumanon-ganon lang. Ay, nahanip na yan. Hinansain ka lang, habang nagpi-freestyle, ikaw dun yung nakakaawa. Kasi pinagtawanan ka lang na parang sa simpatya at panalo ka nagmamakaawa. Nag-choke din yung kalaban ko noon, pero tinulungan ko kaya nakabalik siya sa entablado. Ikaw, round 1, 2, 3, pinapanalangin mong ma-choke yung kalaban mo, desperado. Sabi pa niya nung in-announce yung winner, oh, nanalo din. Nag-aalangan pa siya. All three rounds nag-choke kalaban, kinakabahan ka pa. Na. Pag ganito ka takay kalaban, yayabangan ko na lang na yung tatay ko, kasama ko lagi lumagari. At sa kita kami hati. Ikaw di mo masamahan tatay mo kasi parang nilagari. Di nagalaw yung kalahati. Ay na. Alam mo kung ano yung pakay? Umuwi ka dun sa inyong bahay. Magmano ka sa iyong nanay at tatay. At huwag ka nang sumuway. Dahil lang makasama mo silang buhay habang naghahanap buhay, yun ang tunay na tagumpay. Kaya uwi dun sa bahay, ayusin ang iyong buhay. Itigil ang pagpapanggap. Mas kailangan ka ng magulang mo, tol. Hindi ka kailangan ng battle rap. Oh, umulit. Parehas na ibang perspective pero parehas angulo. Ganun lang kitilin tong kalaban ko.
Kasi kaya ka nandito sa purgatorio para litisin kasalanan mo. At itong scammer, tinapat sa scanner, nakita na hindi umubra. Kaya ihilera lahat ng barcode sa ilalim. Pagtapat sa akin, tutumba. At last, eto na, ako'y nananabik naman. Hindi ka na mamalikmatang. Ito yung warrant mo nung round 1, kararating pa lang. Ay, Sinasabi na ito na nagpapasulat ako. Kala mo naman talaga papala rin. Ba't naman ako hihingi ng sulat sa mas mahina pa sa akin? Siya si Tutit na bobo sa akapela. Bobo din sa beat. Nung nawala yung DM sa tabi ng J-King, tangina, ito ang pumalit. Tara dito sa gitna. Ito ang pumalit. Pero nung maliit pa lang sirkulo ng TRBL, sa state yun nakadikit. Tapos nung lumawak balwarte ng teritoryo, si Gago biglang lapit. Uho kasi sa spotlight, nagpapakitang gilas para mahalata. Kaya siya bumalik dito kasi gusto niya pangalan maitala. Di ba ganun gawain mo? Kasi desperado ka malala, na para kang aso ko, lalapit lang pag mayroong mapapala. Pag hindi na napapansin ng king, si Drake ang kukupalin para ka rin hindi tumumal. Mukha ka ng burat na may buhok. Sobra ng masukal, nagpipiling alalay ng hari, kaya naging barubal. Di ba astang ka ng bayag ka? Kaya pala makubal. Pilit mo kaming sinasabayan na hirap ka na ngang i-market niya. Tinapat ka pa sa shooter, nagbuka tuloy shooting target sa sulat ko well-rounded. Ano naman kung magalit ka sa sinabi ko na foul, pero counted kasi literal na sabit ka. Baka sabihin, naiinggit lang. Naglalabas lang ng tampo. Kasi pag nagiging side bitch ka niya, nabubuhat niya katulad mo. Sagad sa pagiging balimbing, wala akong planong hangaan to. Ba't kaiinggitan ka? Kaya kong mag-isa iangat pangalan ko. Kaya malabong makahirit. Sa bracket ako ang makakapanik at makadikit, di mo makakamit. Di porke nakuha mo sa kanya makalapit, makakadikit, sa akin makatawid. Hangarin ko sa'yo di na makabalik at makatindig. Shit. Ha? Kaya diskarte mo para sa akin, tablado. Kasi ideya mo nakukuha mo lang sa mga kupal na nakikilala ko dito sa entablado. Di ako magpaparaya sa gago. May tsansa ka lang magwagay pag tropa mo sa split yung naging hurado. Di tayo magkatulad, tarantado. Di naman kasi ako ikaw na nakabase ang sulat sa opinion ng mga ibang tao. Sige, isipin mo pinagtutulungan ka kasi kalaban mo na bago. Pero kahit ano naman sabihin mo tungkol doon, malabo maging apektado. Pero nagmukha tuloy for the content. Ang nangyaring senaryo, ayun si DJ, yung kahututan mo sa Sokmed. Doon ka magreklamo. aban. Game! Pinakamalakas na yung bayag, may kupal. Tanong na bayag, may kupal. Ay, tapos na. Nakaye! Nakaye! At yun, magingay ulit tayo para sa dalawa na to mga tropa. Ang boto ng hurado 3-2 para kay Zian. Shoutout kay Mac the Great. Shoutout sa Street Connection, tsaka kay Moises Calma, kay Emmanuel Boras, tsaka sige, yun na lang ka. Yo, shout out sa Basbas Clothing, Shubidu, hindi tambay kay Chris DJ. Maraming salamat, boss. Yun, Bonswits. Tangina, ang hirap talaga mag-judge. Yung tutusin, ayoko rin talaga. Pero siyempre, kailangan may manalo. Malakas sila parehas, kita naman. Lalo na pag pinanood nyo yung video. Punchline parehas. Pero para sa akin, sa perspective ko, sa pananaw ko sa laban nila, mas nanaig talaga sa akin yung mga Baranisian. Props pa rin kay, kay Mac the Great. Ayos pa rin yun. Sobrang lakas pa rin yun. Parehas, idol parehas. Ay. Yon, sagot ko lang sa call out ni Bonswits. Tara next event. Pero ang boto ko kay Sihan, eto explain ko. Sa round 1 kasi maganda yung execution ni Mac the Great. Ang problema lang yung mga niya, yung medyo stutter niya. Kay Sihan malinis yung round 1, maganda yung pagpapatong ng mga angle. Sa round 2 naman ni Mac the Great, yun yung pinakamalakas niyang round para sa akin. Pero tinapatan din kasi ni Sihan yun ng mas malakas nung round 1 niya. Sa round 3, kay Sihan muna tayo. Ang lakas nung round 3 ni Sihan. Halos parang rumibat siya dun sa mga rounds ni Mac the Great. Kaya boto ko kay Sihan. Yun na.
Yo, Denmark nga pala ng teritoryo. Hindi, boto ko kay Kuya Zihan. Bali round 1 ko, binoto ko si Kuya Zihan. Kasi maganda yung yung tugmaan niya, tapos lumalanding yung mga punches. Tapos yung round 2 pinakamalakas na round ni Kuya Mac the Great. Pero gahibla lang talaga. Lamang pa rin si Kuya Zihan sa complexity ng ng multi, saka kung paano niya pinagkasya sa oras na yon. Kaya saludo talaga. Tapos sa round 3 binigay ko kay Kuya Mac the Great. Zihan. Yo, John TC nga pala. Ang binoto ko si Mac the Great. Kasi masasabi natin na malakas din si Zihan, pero ang napansin ko lang kay Mac the Great, gumagamit siya ng mga props, gumagamit siya ng mga madidiin na bara. Pero round 1 ang boto ko Mac the Great, round 2 boto ko Zihan, round 3 boto ko Mac the Great. Kasi alam naman natin na galing na sa flip top si Zihan, pero nagagawa pa rin niya mag-choke. Hindi ako perpekto, pero kung ibang orado yan, malamang ganun din ang iisipin. Yun lang, peace out. Round 1 kay C1 kami, round 2 and round 3 kay Mac the Great.